Dear Kuya Allen, isa akong palihim na nakikinig sa mga kwento mo dito sa iyong programa. Naglakas loob ako na isang guni ang aking kwento mula dito sa Europa, dito sa Switzerland. Isa akong bisor bilang isang aircraft mechanic. Matagal na ako dito, halos 25 years na. Di ako bakla o silahis. May asawa, 2 anak na babae, at yung panganay ko ay nag-aaral sa Canada. Tungkol din sa eroplano. Yung bunso ko naman, 3rd year college na. Ang misis ko naman ay isang principal sa elementarya. Year 2010, namatay si tatay at normal lang na umuwi ako. Sa pang 2 gabi na burol, may dumating na isang sasakyan na 4 ang sakay. At dumiretso sila sa loob ng bahay at nagabuloy. Ako naman ay nasa kusina at nagkakape. Sabi ng isa, "Andiyan ba si Mer?" Sumagot ang kapatid kong panganay, "Nasa kusina at nagkakape, kasama yung misis niya." "Ah, okay, labas muna kami," ang sabi niya. Pagkatapos ay may nagsabi na may naghahanap sa akin ng mga kaklase ko daw. Lumabas ako at nag-ikot. Nagmasid kung sino ang mga sinasabing kaklase ko. Maya-maya ay may umakbay sa akin. "Uy, nakakalbo ka na ah." At yayamanin na rin. At sabay nagtawanan. Paglingon ko, mga barkado ko nung mga time na college kami. Kaya sila pumunta sa Lamay dahil nakita ang post ko sa Facebook na "Paalam Itay, pauwi na ako." Kaya andito kami para makita at makapagkwentuhan tayo, ang sabi nila. Ang mga trabaho nila ay kagaya din sa akin. Kaso nga lang, nasa Pinas lang sila, sa may Clark International Airport. Sabi nila, kung pwede ka daw tulungan na makarating ng Europa o maipasok kahit normal na mekaniko ng mga eroplano. Para daw magkakasama ulit kami, kagaya ng dati, bilang magbarkada. Sabi ko naman, kung kumpleto ang mga dokumento nila, walang problema. At lumipas na ang libing at ang bakasyon. Lagi sila sa bahay ko. Laging nakikipagkwentuhan. Hanggang sa makabalik na ako sa Europa. Sa messenger na lang aming komunikasyon. Lumipas ang mga panahon, nakuha ko silang 4 na kasama sa work. Kaso lamang, supervisor nila ako. Masaya at may kanya-kanyang unit na inuupahan. At dumating ang panahon dahil alam na nila ang mga palakad dito. Kinuha din nila ang mga anak nila na natapos din ng aircraft. Halos takot sila sa akin. Gawa ng istrikto ako at di kaagad-agad na nakikipagsalamuha o nakikipagkwentuhan. Sabi ng kumpare ko, "Pare, yung anak ko pag nakikita ka halos di makapag-focus. Gawa ng mahigpit ka daw," ang sabi nito. Tawa na lang yung sinukli ko. Dumating ang birthday ko at may konting inuman. Lahat sila andito sa unit ko. Kwentuhan, kamustahan. Nang mapatako ako sa anak ng kumpare ko, ang sabi ko, "Ba't di ka sumasabay sa inuman? At ang tahimik mo?" "Okay lang po ako, sir," ang sagot naman nito. Ang sabi ko naman, pag nasa bahay ko, gusto ko happy tayong lahat. At sabay tumawa. Nung time na wala ng pulutan, tatayo ako at kukuha ang ngunit.
Sumabay siya at sabi na, "Sir, sana makapagkwentuhan tayo ng solo para yung takot ko maalis." Ang sabi nito. Natawa lang ako. Sinagot ko naman siya na, "Oo, walang problema. Kung gusto mo, pag nagsialisan na ang lahat, tulungan mo ako makapaglinis dito para di ako mahirapan." "Sige sir, sure ka ba?" Ang sagot naman niya. "Oo naman, magpapaalam pa kita sa papa mo para di ka na matakot." Ang sagot ko sa kanya. Dumating ang oras na nasipag-uwian na. Nagpaiwan siya. Linis dito, ligpit doon. Nung matapos na, "Sir, okay na po," ang sabi nito. Pagkatapos maglinis, kumain kami sabay. Pagkatapos namin kumain ay sinabihan ko siya na dito ka na matulog at magsishower lang ako. Pagkatapos ko namang mag-shower, sinabihan ko siya na huwag mong sabihin matutulog ka na di naliligo. Sagot niya ay, "Wala po akong dalang damit sir eh." Ang ginawa ko, pinahiram ko muna siya ng damit ko. Nung nagsishower na siya, pumasok ako sa CR at inabot ang damit sa kanya. Nabigla ako at natulala dahil sa ang laki pala ng hinaharap niya. Wala siyang imik. Nagpatuloy lang siya sa pagsishower. Inabot ko ang damit sa kanya. Pagkatapos nun, nung makapagbihis na siya, nagkwentuhan muna kami. At biniro ko siya na, "Jacob, wala ka pang naibibigay na regalo sa akin." At sabay nagtawanan kaming dalawa. Opo pala sir. Ano po bang gusto nyo?" Ang sagot niya. "Okay na ang kiss sa akin." Ang sabay tawa ko. "Yun lang pala sir eh," sagot naman niya. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa pisngi. "Okay na ba yun sir?" Ang sabi niya. Di ako nakapagpigil. Walang sabi-sabi, hinalikan ko siya sa labi. Di siya naimik. At sinabing, "Sir, hindi ko pa nagawa yung mga ganon." Ang sabi ko, "Jacob, tikman natin ang bawal minsan. Ako rin naman, di ko pa yun nagagawa." Pagkatapos ay sumagot siya na, "Sir, gawin natin to. Pero promise mo lang na i-secure mo ako sa work at maging permanente." "Sige, walang problema," ang sagot ko. Hinalikan ko siya na para bang magjowa kami o mag-asawa. At sa mga oras na yon, dahil nga ako yung nakakatanda, ako na ang nag-initiate para gawin ang mga bagay na yon. At may nangyari nga sa amin ni Jacob. At pagkatapos nun, nung nakahiga kami, wala kaming imikan. Sumindi ako ng sigarilyo at binuksan ng laptop ko at kinontrol ang schedule sa mga dapat kong gawin kinabukasan.
Napatingin ako kay Jacob. Nakatingin sa kisame. Pakurap-kurap. Bigla siya nagsalita. "Sir, masarap pala ang bawal. Di ko akalain na magagawa natin to." Pagkatapos ay sabi niya, "Tama na yan, sir. Higa na tayo. May duty pa tayo bukas." Ang dagdag pa nito. Pagkatapos nun, Kuya Allen, ay tumabi ako sa kanya. At sinabi ko sa kanya na, "Sorry. Nadala lang ako ng alak. Hindi na mauulit. At sana walang makaalam nito dahil dignidad ko ang nakataya rito." Kinuha niya lang ang kamay ko at sabing, "Sir, nawala na ang takot ko sa'yo. At huwag kang mag-alala. Pareho tayong may pinag-aralan. Kaya kong itabi at alagaan ang nangyari. Pero parang ikaw pa yata ang nahihiyang tumabi sa akin ngayon. Tulog na tayo, may pasok pa tayo bukas." Ang sabi nito. Nakahiga kami at paantok na. Bigla niya akong binulungan na, "Sir, pag kinasal ako, gawin kitang ninong ha. Okay lang ba?" "Oo naman," ang sabi ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nakatulog na siya at ako ay gising pa. Nasabi ko sa sarili ko na kung kailan dumating ako sa edad na ito, ba't ko nagawa ang ganung bagay? Bakla ba ako o isang silahis? Napatingin ako sa kanya. Ang amo ng mukha niya. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil di ako sanay na matulog na may katabi. Bumaba ako sa kama para sa lapag na lang ako mahiga. Maya-maya ay bigla siya nagsalita. "Sir, ba't dyan ka humiga? Dito ka sa tabi ko." Di na ako nagsalita. Umakyat na ako sa kama ko. Ang ginawa niya ay niyakap ako ng mahigpit. Dahil daw baka bumaba pa ako. Sa mga oras na yon, nangulit-uli siya. At may nangyari ulit sa amin. Hanggang dumating na ang umaga. Wala nang tulugan at kwentuhan na lang. Lumipas ang araw at linggo at isang buwan. Di ko siya pinapansin. Parang normal lang na tauhan ko sa trabaho. Ang naisip ko, baka makalata ang mga kumpare ko sa magiging kilos ko. Minsan isang araw, nagkasalubong kami ni Jacob. Sabi ko sa kanya, "Punta ka sa office ko. May papagawa ko sa'yo." "Sige po, sir," ang sagot naman niya. Pagpunta niya, inabot ko sa kanya ang susi ng bahay ko at susi ng gate. "Basta dumating ang day off mo, hintayin kita sa unit ko," ang sabi ko sa kanya. "Kung magtatanong ang papa mo, ikaw na ang bahalang magdahilan para hindi siya makalata." Kuya Allen, nung unang punta niya sa unit ko, pinagluto niya ako at pinaglinis ng bahay. Pag-uwi ko sa bahay ko, malinis na at nakita kong may nakaluto na rin.
Sabi niya, "Sir, pahinga ka muna. Pinagtimpla na rin kita ng kape." Nagpasalamat naman ako. At sinabi ko rin sa kanya na sa susunod na buwan, darating ang mga kagaya mong junior mechanic. Yung mga anak ng mga tito mo, ang sabi ko. Sige po sir. Naikwento na rin po ni Papa. At least di na ako maiinip. Darating na ang mga anak ng mga barkada mo. Ang sagot niya. Sana ang namamagitan sa atin dalawa, atin-atin na lang. Sabi ko sa kanya. Sir, ikaw lang po ang nakauna sa akin. Kahit po ang girlfriend ko sa Pinas, di ko pa siya nagalaw. Tanggap kita at kaya kitang mahalin ng patago. Sagot nito. Pwede na po ba kitang tawaging ninong? Ang sabi niya at sabay kiss sa aking mga labi. Sir, sana pag dumating yung mga bagong kasama ko, huwag mo kong iiwan ha. Mahalin mo po sana ako kagaya ng pinakita ko sa'yo. Ang sabi nito. Huwag kang mag-alala, Jacob. Diba ako nagpamulat sa'yo sa ganito? Di kita iiwan. Pangako. Ang naisagot ko. Nung matapos kaming magkwentuhan at nakakain na kami, naglabas ako ng wine at baso. Nakadalawang bote kami. Pagkatapos nun, di na kami nakapagpigil sa tawag ng laman. Kuya Allen, minsan naiisip ko na baka minahal niya lang ako dahil may pwesto ako sa trabaho namin. O dahil sa tinukso ko siya. O natukso ako sa kanya. Ang minsan, ang trip lang na sinasabi, pwede palang mauwi sa totohanan. Napakasarap umibig, pero may hadlang. Nakakabaliw, lalo na kapag kayo lang dalawa. Pero may naging problema ako, Kuya Allen. Dumating na ang 3 bagong aircraft mechanics. Parehas na may itsura at matatangkad. Lumipas ang mga araw at dumating na ang mga 3 bagong mekaniko. Si Renz, si JR, at saka si Zeus. Sa unang araw nila sa work, pumunta muna sa main office at pinaliwanag ang mga dapat at alintuntunin sa trabaho nila bilang mga bagong aircraft mechanic. Nung matapos na sila sa office, sinamahan ng pinakamataas sa amin at dinala sa site namin, ginala sa paliparan sa loob ng airport, sa mga hangar kung saan nandun ang work ko at opisina ko. Ako ang pinakahuling pinuntahan ng boss ko. Sabi niya sa 3, ito ang bisor nyo. Sabay kamayan kami. Sabi ng boss ko, ito ang memorandum at pirma mo na lang ang kulang. At iwan ko na ang 3 ito at i-briefing mo. Pagkatapos ay iniwan na kami ng boss ko. Pinaupo ko sila sa harap ng mesa ko at nagsimula na ako na mag-orientation sa 3. Ang una kong tinanong yung pangalan na Zeus. Kumiliti sa utak ko na may pagka-something sa kanya. Nasabi kasi ng papa niya na mabait ito
pero may pagkapilyo. Ikaw, Zeus, ilalagay kita sa field kasama mo ang mga Hapon at Swiss. Ang sabi ko. Ikaw naman, JR, ilalagay kita sa store. Tagakuha ng mga gamit ng eroplano at ihahatid sa hangar. Ikaw naman, Renz, sa hangar ka. Ang nasabi ko sa kanila. Bago nagtapos ang orientation ko sa 3, tumawag ako sa radyo na papuntahin si Jacob sa office ko. Pagpasok ni Jacob sa office, nagkatinginan silang 4. Dito ko nakita ang pagka-professional nila. Kuya Allen, wala akong masabi sa 4 na ito. Napaka-professional nila. Sabi ko kay Jacob, bukas ikaw ang maghahatid sa bawat pwesto nila. Sumang-ayon lang naman si Jacob. Bago ka lumabas, pagtimpla mo muna kami ng kape. Sabi ko sa kanya, at sumang-ayon din siya. Pagkatapos ay tinanong ko ang bawat isa sa kanila. Ikaw, Zeus, may asawa ka na ba? Sagot niya sa akin, Sir, buntis na po. 4 na buwan na pero di pa kami kasal. Ikaw naman, JR. Ang tanong ko sa kanya. Sir, may girlfriend pa lang po. Sagot naman niya. Ikaw, Renz, may asawa ka na ba? Ang tanong ko. Meron na po, sir. 1 taong gulang na anak pero di pa kami kasal. Ang sagot nito. So, si Jacob na lang palang binata sa inyo. Ang sabi ko. Nagbiro ako para naman may konting tawanan. Renz, nakabrace ang ngipin mo. Siguro ang mahal niyan. Paano mo hinahalikan ng misis mo? May alambre ka sa bibig mo. Ang sabi ko. Nagkatawa na naman at sumagot sa akin. Sir, utang lang po ito. Hulugan lang. Pero kahit po may alambre ang ngipin ko, masarap po kung humalik. Ang sagot nito at sabay kami nagtawanan. Ikaw naman, Zeus, sabi ng papa mo, pag nakainom ka, wild ka daw at naghahamon ng gulo. Tumahimik silang 4 at nagkatinginan. Sumagot naman sa akin si Zeus. Sir, mali po ang papa ko. Nagbago na po ako. Opo, wild po ako pero sa kama po ako wild. Kaya nga po nabuntis ko ang girlfriend ko na 4 na buwan na. Ang sagot naman nito. Kuya Allen, sa kanilang 4 napansin ko na si Jacob ay hindi naimik. Nagmamasid lang. At nabigla ako nang kumuha ng tissue at sabi sa akin na kanina ka pa nagsasalita, sir. May bubbles ka pa ng kape sa bibig mo. At sabay niya itong pinunasan. Napatingin ng 3 kay Jacob. Sabi ng isa, uhawan lambing mo naman. At tumawa ng mahina. Lumipas ang mga araw at normal ang daloy ng trabaho. Wala akong nabalitaan na pangit sa kanila. Nag-birthday si JR. Nagkayayaan sa kanila, ngunit may pasok at di nakapunta sa kanila. At tumawag na lang ako na tira na lang ako ng ulam kasi ang uwi ko pa ay 11 pa ng gabi. Nang makauwi na ako, diretso sa bahay ko. At di na ako pumunta sa kanila kasi may pasok pa kinabukasan.
Nung nasa bahay na ako, mayroong nag-doorbell. Si JR, kasama ang papa niya, at hinatid sa akin yung pagkain. Tumuloy ang mag-ama. Sabi ng pare ko, pasensya ka na pre. Sinamahan ko si JR kasi nahihiya at wala pang license dito. Natawa lang ako sa mag-ama. Ang sabi ko, kahit nag-bike na lang sinamahan mo pa. Okay lang yun pre. Para naman masilip ni JR ang unit mo. Ang sagot naman nito, ulam lang bang dinala nyo? Sana sinamahan nyo na rin ng kanin. Ang biro ko sa kanila. Sige pre. Balik ako sa unit ko. Kuha ako ng kanin at iwan ko muna si JR dito. Ang sagot naman ni pare. Pagkatapos noon ay bumaba siya at naiwan naman si JR. Nakainom na at nakaupo sa sopa. Tinanong ko siya kung anong gusto niya sa birthday niya. Ang sagot naman niya ay, okay lang po kahit wala. Sigurado ka ba na wala kang gusto? Ang dagdag ko. Ngiti lang ang sinagot nito. Ang sabi ko, may ulam ka. Mukhang di ka pa naliligo. Sabi naman niya, paano ako makakaligo sir? May nagiinuman. At ako ang nag-asikaso. Lumapit ako sa kinaupuan niya. Inabot ko ang relo na regalo ko. At saka ako siya hinalikan. Tumalikod ako para tanggalin ang uniform ko. Tumayo siya at sinabing, Sir, maraming salamat po. Iba po pala kayo pag nasa labas. Ang bait nyo pala. Pag nasa work kasi wala po kayong kakilala eh. Tumingin lang ako sa kanya at tumawa. Sabi ko, ikaw talaga oh. Palabiro ka rin pala. Sabay-akbay ko sa kanya at ginulo ang buhok niya. Pagkatapos ay niyakap ko siya. Kuya Allen, nabigla ako sa ginawa niya. Walang sabi-sabi. Yung dalawang kamay niya, nilagay niya sa likod ng batok ko at sabay halik sa labi ko. Halos 10 minuto kaming naghalikan, Kuya Allen. Maya-maya pa, biglang nag-doorbell ang papa niya. Dala niya ang kanin. O pre, kain ka na. Pinainit ko na rin yan, sabi nito. Di na rin kami magtatagal. Baba na rin kami kasi palis na yung mga bisita sa bahay. Dagdag pa niya. Nang bumaba na sila, nagkatinginan kami ni JR. Sumenyas ako na tatawag ako sa kanya. Makalipas ang 2 oras, nag-PM ako kay JR. Sabi ko, okay ka lang ba? May bisita ka pa ba? Sumagot naman siya na, wala na po sir. Natutulog na si Papa. Sumagot ako na, balik ka na rito. Maligo ka. Nakaligo na po ako sir. Nakapaglikpit na rin ako dito. Ang sagot niya, o sige, punta ka dito. Mag-bike ka para mas mabilis. Ang sagot ko naman. Wala pang 7 minuto ay nag-doorbell na. Kaagad ko naman siyang pinagbuksan. Nang makapasok na siya sa bahay ko, napakabango niya at napaka-presko.
Walang sabi-sabi, lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. Napaka-wild niya, Kuya Allen. Akala ko mas marunong si Jacob. Pero the best pala si JR. Nung matapos na kami, sinabihan ko siya na ilihim natin to. Bawat Sabado, punta ka dito. At yun nga ang naging usapan namin, Kuya Allen. Lumipas sa mga buwan, may bumabang memo na ma-assign ako sa Poland dahil ang bisor doon ay may sakit at nakalib ng 2 linggo. At kailangan kong magsama ng isang bagong mekaniko. At nakalagay sa memo na si Lawrence ang makakasama ko. Magkasama din kami sa hotel. Nung nasa Poland na kami ni Renz, kinakabahan siya dahil first time niyang madestino sa malayo. Sabi niya sa akin ay, baka po magkamali ako. Kabayan mo po ako sa bawat kilos ko. Sinagot ko naman siya na, huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako. Nung unang gabi namin, kwentuhan at painom-inom ng wine. Sa unang gabi, walang nangyari sa amin. Pero pagdating ng pangatlong gabi, umorder ako ng isang boteng wine. Nagkwentuhan kami. Nanonood ng TV sa loob ng kwarto namin. Pagkatapos ay sinabihan ko siya na mag-music na lang kami para ma-relax naman. Sumang-ayon naman siya. Nung nasa kama na niya at nakapokus sa cellphone niya, ako naman ay binuksan ng bintana para magyosi. Pagkatapos ay sumabay siya sa akin magyosi. Nakatanaw kami sa bintana. Nagkukwentuhan. Naka-shorts kami parehas. At dahil halos magkadikit na kami sa bintana, pinairal ko ang aking kapilyuhan. Kinapa ko ang alaga niya. Nung una ay nag-react siya na nabigla siya. Umiti lang siya at sinabi sa akin na, nakakabigla ka naman, sir. Baka magising to. Pagkatapos ay sabi niya, mahiga na po ako, sir, para makatulog na. Nung nakahiga na siya, humiga na rin ako sa kama ko. Biniro ko siya na, dito ka sa tabi ko, para di naman ako maboring. Sumagot siya na, di na po pwede, sir. Matutulog na po ako. Sumagot ako sa kanya na, pag di ka tumabi sa akin, ako ang tatabi sa'yo. At doon ay napilitan siyang tumabi sa akin. Sabi niya, ano po ang ipapamasahe mo, sir? Sagot ko ay, wala akong ipapamasahe sa'yo. Umarap ako sa kanya. Sabi ko, kumusta ang Europa, Renz? Sumagot naman siya na, okay lang po. Kasama ko naman po si Papa. Maya-maya pa ay pinatong ko ang kamay ko sa harapan niya. Sabi niya, sir, ano po ang trip mo?
pwede kitang sabayan pero sa isang kondisyon. Pagtapos na ang kontrata ko dito ng 2 taon, ilakad mo ako na maging regular. Pag nangyari yon, pag-aari mo na ang katawan ko. Sinagot ko siya na deal. Kaya umpisahan mo na ang sinasabi mo ngayon. Kuya Allen, may nangyari nga sa amin sa gabing yon. Na makabalik na kami sa main office sa may Switzerland, back to normal na. At may kanya-kanya silang schedule sa bahay ko. August 1, Independence Day dito. Lahat ng mga workers ng Swiss Airline, wala kaming pasok. Kami mga Pilipino dito, nagkasunduan na sasama kami sa patour ng airline papunta ng Italy. Nakabas kami at aalis ng 12 AM dito sa Switzerland at makakarating ng Italy na mga saktong 8 AM. Pagdating ko sa bus, ang pwesto ko ay sa dulo. Katabi ko ang bisor na Hapon at bisor namin na German. Halos masaya at lahat nakainom. Habang nasa daan, kanya-kanya ng kwentuhan. Napatingin ako sa may harapan ko. Si Zeus pala. Ang katabi niya ay Hapon. Sinabihan ko yung Hapon na kung pwedeng magpalit kami ng pwesto para makatulog ako sa biyahe. Agad namang tumayo ang Hapon. Nung nasa upuan na ako, sinabihan ako na, "Sir, sa'yo ang tagay." Napatingin ako sa kanya. Biglang sumagot ang papa niya, "Pre, baka di ka makatulog dyan. Siya ang tanggero. Kung gusto mo, palit tayo." Sumagot naman ako na okay lang. Nung tahimik na ang lahat, halos tulog na ang mga tao sa loob ng bus. Nag-sounds ako sa cellphone ko. Ang katabi kong si Zeus, malakas ang hilik. At ang mga paa niya ay diretso sa ilalim ng upuan. Nakasuot ng shorts na pang basketball. Dahil nga summer dito. Nung napansin ko, kinuha niya ang manipis na jacket at pinatong sa harapan niya. Sabay pikit. Napansin ko ang dalawa niyang kamay na nakapatong sa harap niya. Pagkatapos ay masarap na ang tulog niya. Nung nahulog yung jacket na nakapatong sa harapan niya, hinayaan ko lang. At yung mga kamay niya ay tiniklop niya. Parang nilalamig sa aircon. Napansin ko ang harapan niya. May bukol. Ginawakan ko yun. Napatingin siya sa akin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ko at ipinasok sa shorts niya. Sabay takip sa jacket niya. Maya-maya pa ay bigla na lang kami naghalikan. Binulong niya sa akin na, "Sir, matagal na kitang pinapangarap na matikman. Salamat sa tour na to. Ito pala ang best way para mapalapit ka sa akin. Pero sir, sikreto lang natin to. At pakiusap ko na huwag mong hayaang mapauwi ako sa Pinas." Sinagot ko naman siya na,
Baka may makarinig. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Hindi na kami natulog hanggang sa makarating kami sa Italia. Puro kami kwentuhan. Nung araw na yon, kitang-kita ko sa kanya na napakasaya niya. Napuno siya ng pag-asa. Hanggang sa natapos ang tour na parang walang nangyari. Kinabukasan, back to work kami. Sa oras ng break time, pumunta siya sa office ko. Kunwari ay may dalang ipapapirma. Sabi niya sa akin, miss na kita, sir. Sinabihan ko siya na baka may makalata na pumasok siya dito. Sabi niya, alam nila sir na may ipapapirma ako sa'yo. Sir, pasok tayo sa CR. Wala namang CCTV rito. Mabilisan lang. At sa mga oras na yon, may nangyari ulit sa amin. Nang matapos kami, Sir, kailan ako pa-share sa unit mo? Para naman masolo kita. Mula nun, Kuya Allen, may schedule na rin siya sa pagbisita sa unit ko. Lumakad ang mga panahon. Nagsipag-asawa na sila at kinasal na. Silang apat ang naging inaanak ko sa kasal. Hanggang sa kasalukuyan, hawak ko pa rin sila. Walang nagbago. At lalo pang lumalim ang pagmamahalan namin dito sa Europa. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Allen. Maraming salamat.